Ang dokumentaryong ito ay batay sa personal na karanasan ng isang individual. Ang lahat ng pahayag ay voluntaryo at isinagawa ng may buong pahintulot. Walang intensyong maglantad ng sensitibong impormasyon o magdulot ng panganib sa sinuman. Walang naging ibang paraan na mismo ako naghahanap ano yung paraan para mabago natin yung ganung kalagayan. Kaya doon mas naging bukas sa usapin ng armadong pakikibaka. Sa umpisa, malinaw ang paniniwala. Akala ko, iyon na ang tunay na pagbabago. Halos 8 taon ng buhay ko at ng pagiging kabataan ko, nilaan ko talaga sa New People's Army. Dito na rin ako nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, at nagkaroon kami ng anak. Naging di ang pampolitika ako hanggang sa naging political instructor ako sa loob ng Kilusan. Kapag intellectual ka sa loob, karaniwan talaga na ang gawain mo sa usapin ng pagbibigay ng mga pag-aaral at pag-oorganisa sa mga masa. Noon, di syempre ang paniniwala ko noon kailangan ng armadong pakikibaka. Lahat. Para mabago yung sistema. Dahil nagmula ako dun sa parang nawalan ka ng pag-asa sa kasalukuyang sistema, sa gobyerno, hindi ko isang ibibigay yun kung ano yung mga kahilingan ng mama ko. Kaya kailangan nila magkaroon ng armadong hukbo. Kaya mayroong NPA. Puno talaga ng kahirapan at sakripisyo sa loob ng kabundukan, sa loob ng Kilusan, sa NPA. Siyempre, wala kang katiyakan sa araw-araw. Punong-puno ng pangamba, ng panganib, dahil hindi mo tiyak kung bukas, buhay ka pa, may pagkakataon pa ba na makikita mo yung pamilya mo. Makakaranas ka ng gutom, ng pagod, ng puyat. Pero syempre, ang pinaka mahirap doon yung kalungkutan, yung pangungulila mismo sa pamilya, sa buhay na kinagisnan mo. Kahit syempre yung mga kasamahan mo na tinuring mo din na pamilya, kapatid, nagbubuwis din ng buhay sa loob. Agosto yun, dyan sa Tagkawayan, Barangay Mapulot. Nagkaroon ng encounter. Ako, napahiwalay talaga ako dun sa grupo. Di siya, bilang asawa. Kumbaga, hinanap niya ako. Bumalik siya para mahanap kung nasaan ako. Mababalita ako na lang nun na ito na pala yung namatay doon sa ikaw. Para hanapin ako. Yun talaga yung regret namin kasi isang taon pa lang yung anak namin noon. Hindi pa namin siya nakikita ulit. Sobrang kamukha niya yung anak ko. Akala ko noon, magiging maayos lang din para sa kanila. Nakakalimutan na lang din ako ng pamilya ko. Pero yung pala naging mahirap din para sa kanila. Nag-aalala sila kung ano yung buhay ko. Pag minsan nakakatawag ako sa kanila, grabe yung pagmamakaawa na bumalik ka na, tama na yan. Kung napakahirap at napakabigat sa pamilya na akala ko ako lang yung nagsasakripisyo ng panahon na yun. Pero yung pala mas mabigat sa kanila.
Dahil lahat yung pangarap na binuo nila para sa akin, hindi ko na yung nagawa para sa kanila. Yung buhay na sana, naibigay ko din para sa kanila. Pero kalaunan, may isip ko naman yung anak ko na iniwan na namin siya noon. Bagong panganak pa lang ako noon, iniwan ko na siya noon. Tapos ngayon, na hayaan ko bang lumaki siya na wala yung magulang niya. Pag nagpatuloy ka sa loob ng kilusan, pwedeng mamatay ka o kaya mahuli ka. Sa parehong pagkakataon, siya yung magsasakripisyo sa lahat ng yun. Kaya yun, doon na ako nag-isip na kailangan ko nang piliin yung pamilya ko yung ano.